Elia POV. We are here lang naman sa restaurant to eat dinner lang naman, because we went sa hospital to make sure lang naman of buntis my cousin, at buntis naman na siya. So I'm so hungry na. But they argue ang nonsense lang naman, so I argue them too. But in fairness they are masayang kasama lang naman, even they are baliw. But the husband ng cousin ko is the cold. He is silent at watch them. Him stop arguing, Henry where's our food? Mr. Cold said and as usual they natahimik lang naman even me. Then our food comes na. Then we starting kain na because I'm gutom na. I enjoying kain lang naman, then I excuse myself to go to bathroom. Everyone can I go to the bathroom muna? And they nodded so I did tayo na and go to bathroom. While I'm walking parang someone following me. But I don't mind, because I'm beautiful din naman. It's natural. So I enter to the bathroom to hugas may kamay lang naman, then when I've done, I decided to go back sa table namin, when someone put panyo to my nose and everything black. Shade POV. Bakit kaya ang tagal ng babaeng yun? Ano kaya ginagawa niya sa loob ng 3 oras? Well, we're waiting her to go home because it's already 9:00 in the evening. Ang tagal naman ni Elia, asal ni Princess Bettina. Halatang pagod at gusto ng matulog. Pero oo nga bakit ang tagal-tagal naman niya, nervyos ako na hindi. Oo nga, si Chad, habang nakasanding sa hood ng kanyang kotse. Move, may kumuha kay Elia sabi ni Princess Bettina, habang nakatingin sa malayo. What it is wife? Naguguluhang tanong naman ni Dion, habang pinag-aaralan ang reaksyon ng asawa niya. Ayon sabi ni Princess Bettina, sabay turo sa van, na medyo malayo sa amin, habang may 5 armadong lalaki, ang isa ay may binubuhat na babae, kaya habang tinitignan ko ay napamura ako. No, not this time. Si Glidon, lahat sila nagmumura. Sunod-sunod na tura nila, kaya tumakbo ako at ganun din ang iba, habang pinutukan kami ng armas ng mga lalaki, habang nasa loob sila ng van, at tumatakbo ito kung saan sinasakay si Princess Elia. Wife, are you okay? Tanong ni Dion, habang nag-aalalang hinahawakan ang mukha ng asawa. Yeah, I'm fine, but my cousin is not. Sabi naman ni Princess Bettina na yakap-yakap ni Dion. So protective talaga. Maya, Glidel, protect my wife and call back up. We will just get the Princess of Persia, sabi ni Dion, sabay tumayo siya sa pagkakaupo. Areglado, sabi nila, tapos sumaludo na ang mga taong gustong naghihiyawan naman ng makar inag ng putok ng armas, ay medyo ayos na sila dahil sinabi lang naman ni Maya na kumalma sila. Sinabi ko kasi na sumama ako. Ang tigas ng ulo, sabi ko na lang at tumakbo para pumunta sa sasakyan namin. Well, kasama ko sina Jade, Henry, Chad, Christian, Tristan and Dion. Henry and Jade kayo ang magkasama sa puting kotse, sabi ni Boss Dion sa dalawa. Okay, sure. Sabay nilang sabi at pumunta sa kulay puting kotse. Christian and Tristan, sabi ulit ni Dion. Kaya alam na nila ang ibig sabihin ni Boss. Kaya they nodded. And the 2 of you come with me, sabi ni Boss na kaming 3 ang magsama-sama. Sinuot namin ang earpiece. Nagko-connect sa amin para makapag-usap-usap gamit lang ito. Are you ready? That was Dion, habang nagsusuot ng proteksyon, para di matamaan ng bala ng armas. We are ready hooray! That was Chad lakas ng tupak. Can you stop shouting? Sabi ni Dion habang nakangiwi, dahil sa sakit na tainga na nararamdaman ko din. Hey wife, are you okay there? Tanong ni Dion, habang tumatakbo na ang sasakyan, para habulin ang mga lalaking yun. Yes, I am fine. On the way na kami papuntang mansion, that is Princess Bettina. Okay wife, take care of yourself and to our baby, I love you, sabi ni Dion, ang cornic. Boom yun lover boy, si Christian, narinig namin lahat. At well Dion just smile. I love you too hubby. Sabi naman ni Princess Bettina. Maya and Glidel care and protect her, or else goodbye Earth, si Dion. Ganyan siya kaseryoso if about kay Princess.
Grabe ka naman pinsan, of course we will protect her. Nasa sinapupunan niya ang sperm mo, sabi ni Maya. Naikinatawa ko. Basta babaeng walang filter ang bunganga, alam nyo na ang sagot. Maya, I'm serious here, si Dion. I know, and I'm serious too, si Maya. Boss, nasundan na namin sila, si Henry. Nawala lang ang tawanan at bangayan nang magsalita ang lalaki. Abandonadong building, anong ginagawa nila dyan? Narinig kong sabi ni Jade. Baka magpa-party-party, sarkastikong sagot naman ni Christian. Di ko alam yun wala man lang tayong invitation. Si Chad, na ikinalaglag ng pangako. Hindi kasi allowed ang mga other species. Si Christian. Mga ganggang gawin nyo ang mga trabaho nyo, si Tristan. Oo nga pala, si Chad. Nang makarating kami sa ibinigay nilang direksyon, ay lumabas na agad ako, tsaka nakita ko ang iba. Kaya nandito na kaming 7 sa ilalim ng puno, dahil nire-review muna namin ang location. Para handa na sa rock recon. Nasa ganon kaming posisyon, nang biglang tumunog ang cellphone ni Boss Dion. Hello Gibson, long time no talks, and why you didn't tell us about this beautiful princess? Tanong ng nasa kabilang linya, siya lang naman si Harold, isa sa mga kumikalaban sa amin. Makita ko lang na may gasgas siya, lagot ka sa akin, galit na sabi ko, dahil as usual loudspeaker lang naman ni Dion ang cellphone niya. Easy shade, hindi mo naman ako in-inform na kasama mo pala ang mga ogag, sabi ni Harold with evil laugh. Name your price, sabi ko na lang sa kanya, dahil I know pera lang naman habol nila sa amin. You really know me shade, $1 million, alas 11 p.m. QC 345, siya, sabi niya tapos pinatay ang kabilang linya, ogag bayu, kanina pa kami nandito. Gotcha, mag-kidnap na nga lang tatanga-tanga pa, tapos kami pa ang baplaks, puputulan ko ng bayag ang isang yun makita niya, rinig kong sabi ni Chad. I mean rinig naming lahat. Oo nga, baliw lang ang walang ganti, si Tristan habang tumatawa pa talaga. Kaya lumapit kami sa kanila. Mag-kidnap na nga lang ganito pa. Parang walang pinag-aralan 25 lang ang nasa loob ng building, tapos 3 lang sa may pinto. Okay moves, si Dion. Yan kaya umatake na kami. As usual si Dion ang nakaano sa 3 sa labas ng building na 5 segundo lang. Kaya pumasok na kami. Pero nasa pinto pa lang kami ay napabalik kami, dahil sa sunod-sunod na putok. Sige lang, ubusin nyo lahat ng balang mayroon kayo, sabi ko habang nakatago sa may pader. Napapailing na lang ako nang biglang pumasok si Chad, dahil huminto na ang putok ng ano. Kaya pagkapasok ko ay napapailing na lang ako. Mga ganggang di man lang ako pinagpawisan, sabi ni Chad habang nakatingin sa mga bagsak na tao. Kaya pumunta na ako sa pwesto ng Harold na yun. Hello there Harold, long time no see, sabi ko sabay smirk. Where is she? Si Jade. Did you hurt her? Si Henry. Well she's fine, nandun siya. Saka tinuro kung nasaan si Elia. Tapos tingnan namin ang tinuro niya, kaya nagngingitjet ako ng tingin, habang nakikita na nakatali lang si Elia at walang malay. At may nakita akong dugo sa may labi niya. Sabi ko at pinaputukan siya at sakto sa ano niya. That was amazing brother, fight for love. Nakasmirk na sabi ni Jade. Hindi ko na lang pinansin ang mga sinasabi ng anim, dahil lumapit ako kaagad kay Elia. Tinanggal ko ang pagkakatali niya. Tapos binuhat ko siya ng pang-bridal style. Dahil wala pa rin siyang malay. Habang naglalakad ako, ay napansin ko na ngumingiti si Dion. Ngumiti na lang din ako sa kanya. I'm sorry baby, I will never allow you to go outside alone. And this will never happen again. Ang sakit mo sa puson baby. Don't worry, I'll protect you. Dumiretso kami sa Nishida Hospital, para masiguradong okay lang siya. At walang nangyaring di maganda sa kanya. At sa abundonadong building inaasikaso ng mga tao ko ang mga bangkay doon. Bettina POV. Nandito na kami sa mansion habang hindi ako mapakali. Kaya lakad doon, lakad dito ang ginagawa ko. Talagang hindi ako matatahimik, kung may mangyari mang masama sa pinsan ko. Then the telephone rang. Hello, this is Gibson resident, how may I help you? Ako ang sumagot dahil ako lang naman ang palakad-lakad,
at sina Ate Maya and Ate Glidel ay prenteng nakaupo lang. Hello Hiha, how was my daughter? May Tita Queen, siya lang pala ang tumatawag, kabadang-kabado pa ako. Ano ang sasabihin ko dito? The truth tita, nakidnap po siya, dirdiretso kong sagot na ikinatahimik bigla ni tita. Lagot. Tita Queen, are you still there? Sabi ko ulit kaya nakarinig ako ng buntong hininga. Yes I am, but please get my daughter. Magbibigay ako ng malaking halaga, basta makuha lang siya sa mga taong mas asama, natatarantang sabi ni Tita Queen. Yes Tita Queen, and Dion do everything to get her, and about money, no need Tita Queen. I can manage it, sabi ko sa kanya. Make sure that she's safe darling, by the way the army from Persia flight this morning, Tita Queen na ikinatango ko naman kahit hindi niya nakikita. Yes Tita Queen, don't worry, asal ko habang tinitingnan sina Maya at Glidel. Okay darling call me and update me if she's safe now, at kapag nandyan na siya. Sabi ni Tita Queen. Okay Tita Queen take care, sabi ko sa kanya, tapos pinatay na ang tawag. Princess Elia are fine now princess, she's in the hospital right now, so calm down, and don't be stressed, si Ate Maya. Okay Ate Maya, I will. Sabi ko sa kanya habang humihinga ng malalim, para pakalmiin ang nilalamig kong kamay. That's our princess, now drink your milk for your baby, si Ate Glidel tapos binigay niya sa akin ang gatas. Kaya kinuha ko naman ito at ininom. Nandito na kami sa living room, dahil hinihintay namin ang pagdating ng mga tauhan nila tita, at pati sina Dion. Well I know that they're safe right now, because as Ate Maya and Ate Glidel, na okay na daw ang lahat. Hey wifey, why you're still awake wife? Si Dion, di ko man lang siya napansin na pumasok. Imbes na sagutin ko siya ay nagtanong ako. How's my cousin? Yan ang una kong tinanong sa kanya. She's okay now and she's with Shade. Sabi naman ni Dion, habang umuupo siya sa tabi ko. Teka lang huwag kang umupo, come in front of me first, and let me see your body, sabi ko, kahit napapantastikuhan ay ginawa naman niya. He chuckled and go in front of me. See wife, no wounds. Proud na sabi niya sa akin. Kaya pinaupo ko na siya sa tabi ko. Oo na, where are they? Sabi ko sabay tingin sa mga kasama niya na wala pa. Hello princess, si Chad. I just glared at him and I see them enter the mansion. And I stand up because I see my cousin in the arms of Shade. Is she's okay Shade? Tanong ko kay Shade na ikinatango lang niya. Yes princess don't worry, sagot ni Shade sa akin. Oh thanks God, ipasok mo na lang siya sa kanyang kwarto, nasabi ko na lang. Naginawa naman niya. Hey guys, dumating na ang mga army na galing sa Persia, nasa labas na silang lahat, ang dami nila, sabi Christian. Well, they are from Persia, sabi ko bago ako lumabas, para tignan sila. Hello, good evening Princess Bettina, sabi ng pinaka-leader nila, tapos naiilang pa ako nang hinalikan niya ang kaliwang kamay ko. Back off or I finish you sabi ni Dion sa leader ng army. As usual possessive as always possessive, kaya binitawan niya ang kamay ko ng disoras, tsaka nagsalita. I'm General Trade Winston from Persia, we are the armies that Princess Elia ordered, sabi niya halata namang pure Persian siya. Okay, now you may rest everyone, as you can see, there's the much cabin around the mansion, stay there, sabi ni Tristan. Oh General Tristan long time no see, I didn't know that you're here. General Trade, tapos nagkamayan sila. Now you know, mayabang naman sabi Tristan. Kaya napapailing na lang ako. So you may go now, and don't go near to my wife, or else sabi Dion. Di ko na pinatapos dahil alam na. Okay Princess Bettina, nice to see you again, ganun din ikaw General Tristan, sabi ni General Trade, na ikinatawa ko dahil sa pananagalog niya, nagbaw muna siya bago umalis sa harapan ko. Ang lupit, talagang tinutuo ni Princess Elia, sabi ni Chad, habang nakatingin sa 1,000 plus na army. Thanks God,
Some of my army can rest right now, sabi ni Ate Maya. Let's go to our room, wife. You better sleep, it's alas 10:30 PM already, sabi ng asawa ko na ikinatango ko naman. Okay, let's go, my possessive hubby, sabi ko sabay ngiti. Well, possessive of you, husky na bulong niya sa akin. Halika na nga, ang manyak mo. Sabi ko naman sa kanya, pero tinawanan lang ako. Okay, let's go, because I need sabi niya sabay nagwink sa akin, tsaka hapit sa baywang ko. Adik ka talaga, asal ko sa kanya. Adik sa'yo, sabi niya habang pakanta-kanta pa. O bakit ang daming langgam, si Chad habang uma-acting pa na may tinatanggal sa kanyang katawan. Oo nga sa sobrang kaswitan ng nasa harap ko, dinagsa nila ang kagwapuhan ko, sabi naman Christian sabay smirk. Ingit lang kayo, ikaw Tristan harinahin mo na si Rina, at ikaw Chad iuntog mo na ang ulo ni Zirlak, para maalala ka na niya. At ikaw Shade pumunta ka kay Elia, at ikaw Jade kunin mo na si Charis, at ikaw Henry go and court Oliana, ikaw Christian kunin mo na si Elisaya, at hindi mo pinapanood lang sa TV. Ikaw Glidel wag ka ng magmaang maangan, isedus mo na ang baklang Jake na yun, at ikaw naman Maya wag ka ng pakipot kay Renz. Mahabang tura ni Dion, na ikinalaglag ng pangako, ang dami palang alamta na di ko alam ang asawa ko. Wow! Naman bossing makabulgar wagas, si Chad habang malalaki ang kanyang mga mata. Naghihintay lang naman ako ng tamang oras. Si Tristan, habang nakasimangot. Wow naman Dion, akala mo madali ang situation ko ngayon. Si Shade, kaya napatawa ako dahil asot pusa sila ng pinsan ko kung magbangayan. Grabe ka Dion hindi ako pakipot. Reklamo naman ni Ate Maya. Ayaw ko pang mawala dahil sa mga fans niya. Sagot naman ni Christian. Parang tigre ang kaibigan ng asawa mo Si Henry. Hirap kaya makuha si Charis nang dyan ang pinsan niyang baliw. Si Jade. Grabe ka naman Dion. Seduce talaga. Reklamo din ni Glidel. Wala pala kayo sa akin, kaya manahimik kayo. For your information hindi ako duwag na kagaya nyo, so moves get your girls and boys. Sabi ni Dion sa kanila na ikinilang ko na lang. Hey, madami kayong ikwekwento sa akin halos pala ng mga babae nyo kilala ko. May group chat kami, mga ina nyo kaya pala ayaw nyo ako isali sa mga meeting nyo kuno, isusumbong ko kayong lahat sa mga babae nyo. Di nyo gayahin sina Ate Glidel at Ate Maya, kinukwento nila ang mga lalaking mahal niya. So kayong anim humanda kayo sa akin, kung hindi lang gabi talagang malalagot ko kayo sa matinding tanong. Sabi ko sa kanila, tapos lahat naman sila ay nagbaba ng tingin. Calm down wife, calm down, anyway what is the name of your group chat? Sabi naman ni Dion at hinahaplos-haplos ang likod. Sexy baby, simpleng sabi ko naman sa kanya. What the? Pasiga pa na sabi ni Dion, para bang may nakakagulat sa sinabi ko. Minumura mo ba ako ha Dion? Sabi ko sa kanya tsaka pinagtaasan siya ng kilay. No wife, of course not, yung name ng group chat nyo ang minumura ko, asal ni Dion, tapos kinamot-kamot ang ulo niya. Si Oliana ang may pukana. Sabi ko naman ulit sa kanya. Si Henry, bad influence pa ang soon-to-be wife mo. Sigaw naman ni Dion sabay tawa ng tawa, kala mo wala ng bukas. Ang happy natin ngayon pati tinatago-tago naming sekreto binulgar, ang galing, sarcastic na sabi ni Maya. Dahil ikaw ba naman ang mabuking, well, alam ko naman ang love life ng dalawa pero ang anim di pa. Kasi naman mga duwag parang di mga lalaki. Pagpalain na lang sana sila ng bathala.